Hello mga kadunatics! Eto na, lumabas na ang tunay na rason kung bakit tinanggal nila si Arnel Ignacio, ang namumuno ng OWA. Alam nyo ba kung anong reason? Well, may nagawa siya. Yun lang talaga. Kung isa kang OFW, alam na alam mo na si Arnel Ignacio ay hands-on talaga yan. Kung may problema ang isang OFW mga kadunatics, gagawa yan ng video si Arnel Ignacio addressing the issue. And of course, nadideliver niya, na ma-materialize niya ang issue mga kadunatics. Ang dami nang natulungan. Pero ang tanong, bakit tinanggal ng ganun lang? Ewan ko kung may due process ba talaga. It's an allegation actually mga kadunatics. Still under investigation, pero bakit tinanggal? Well, si Arnel Ignacio is being loved by the OFWs. At alam naman natin ang OFWs mga kadunatics, 99% of OFWs ay supporters ng mga Dutertes, which is against this administration. It makes sense mga kadunatics kung bakit tinanggal siya. Well mga kadunatics, panoorin na lang natin ang video. Sa pagpapalit ng liderato ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA dahil sa umano'y isang maanumalyang land transaction deal, papanayam natin si Migrant Workers Secretary Hans Katda. Allegedly umano, hindi pa proven, hindi pa guilty, pero tinanggal agad. Secretary Katda, magandang umaga po. Magandang umaga, Igan, at sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Magandang umaga rin. Kumusta ang investigasyon sa OWA kaugnay sa 1.4 isa sa billion mga pesos na namumuno. land transaction deal ni dating Administrator Arnel Ignacio? Well, higit kumulang nakapag-apat na pagpupulong tayo sa OWA Board of Trustees patungkol dito sa transaksyon na ito, at nakapag-ulat na rin ako sa ating Pangulo at alam natin na ay removal from office, hindi resignation, at alam natin na may mga patuloy pa kaming pagkakalap ng mga detalye para magsampa ng kaukulang kaso sa tamang ahensya o sa ngayon ng gobyerno. So, yan ang sinasagawa ngayon, but ang alam natin ay merong walang pagsagawa ng impormasyon, pagbibigay impormasyon at paghahanap ng approval o otoridad mula sa OWA Board of Trustees nitong land acquisition deal na ito na 1.4 billion pesos. Opo. Well, itong 1.4 billion pesos according sa report mga kadunatics, lumabas ito para bilhin ang isang lupain, and then nagpatayo ng isang building, halfway building, para sa mga OFW mga kadunatics na umuwi. May nagawa talaga. Andun yung building mga kadunatics. Makikita mo yan below. Sa video na to, yan. Kita mo? Yan yung building mga kadunatics na napatayo. May pinuntahan yung pera. Of course, mahal kasi malaki yung lupain yan mga kadunatics. Ba't mo tatanggalin ang taong may nagawa? Hindi yan napunta sa bulsa. There's no anomaly. Andyan yung proyekto. Hindi kagaya ng ibang liderato ni BBM mga kadunatics, yung mga alipores ni BBM, na hindi mo alam kung nasaan napunta yung pera. Flood project, ilang bilyon yun? 50 billion. Napaka-substandard yung mga ginawa nila. Ngayon, during the flood, ubos, ilang bilyon, ubos. Pero ito, may nagawa. Pero grabe, no? Tinanggal. Konting detalye lang po, ano ho ba itong lupang ito, saan at para saan ang plano ng OWA? Ito. Pansarili ho ba ito ni Ignacio? Ito ay plano niya para sa isang tinatawag na halfway house o accommodation sana sa mga OFWs bunsod nung nangyaring pandemya kung saan maraming umuwi na OFW. Pero ang punto nga dito ay kung sana dito sa pangunahing aspeto na to, pangunahing panukala na to, ay nakonsulta man lang ang board, ay napayuhan siya na hindi nararapat na magkaroon ng ganitong malawakang proyekto kasi nandiyan ang private sector. Wow! Dito pwede ganun na malawakang proyekto mga kadunatics. Can you imagine itong tandang to? What? Ipapasagot mo sa private sectors? Hay nako! Itong tao may ginawa pero sinibak nyo. Nabili na yung lupa, napatayuan na ng building, tapos ngayon pa kayo nagreklamo? Sana man lang kinonsulta. Like what? Bakit nung plinano pa na bumili ng lupa, hindi nyo ba alam? Nung nag-construct na ng building, hindi nyo pa rin alam?
Like what? That's a lame excuse mga kadonatics. I don't take that reason, right? Para magbigay ng akomodasyon sa napakaraming posibleng OFWs na umuwi kung meron mang national or global emergency. Kung wala si Arnel Ignacio, ewan ko ba kung may magagawa to sila sa mga OFWs. Ewan ko ba talaga mga kadonatics. Di ba? Tapos sabihin mo na private sectors yung maaatupag sa mga OFWs. Pangunahin dito kasi may mga at least 6 na aspeto na hindi na konsulta ang OWA Board of Trustees. At yan ang unang-una. Yung Okay. aspeto ng mismong proyektong pagmumulan. Okay. Sana nagkaroon ng karampatang payo sa kanya. Opo. Meron ho bang perang nailabas o meron ho bang perang nakuha si dating OWA Administrator Ignacio? Dito sa hindi pagkonsulta sa board, merong pera na lumabas, no? Mula sa Kaban ng Bayan, mula sa General Appropriations Act. Ang pangalawa kasing bagay dito yung originally for repatriation nito eh. Oo. At ginawang pampili ng lupa at yun mismo ay dapat din ay sagawa ang konsultasyon sa board, no? Kasi board na nag-approve Opo. ng budget. Opo. So 1.4 billion pesos ang lumabas. Lumabas na. Pero meron pa mga aspeto kasi 1.4 billion, nailipat na ang titulo. Nalaman na lang namin, Iga, nung linipat na yung titulo sa pangalan ng Republic of the Philippines. At Okay. yun nga, merong 6 at least na aspeto na bumabalot dito sa transaction na ito na hindi na konsulta ang board at ilalahad namin sa tamang panahon. Opo. Nabigyan May lupa na. Oh, may titulo na nga, di ba? Ngayon pa kayo nagreklamo, ngayon nyo pa tinanggal. Ay, na nako. ho ba ng panic o due process itong si Ignacio? Ano ho bang pahayag sa inyo? Nagkaroon na ng napakaraming pagpupulong sa ating Board of Trustees patungkol dito sa bagay na ito. Opo. At nabigyan ko rin siya ng kopya ng sulat in front of the entire board doon sa sulat ko sa Office of the President on this matter. I don't think nabigyan ng due process mga kadonatics. Bakit tinanggal agad-agad nga under investigation pa pala? He is still not guilty. Kung makapagsalita tong tandang to na grabe daw yung due process na ginawa nila. Secretary, kanina nabanggit nyo na sila, so hindi siya. So may iba pang opisyal ng OWA ang sangkot dito. Yan ang isang bagay na sinusuri namin ngayon, yung posibilidad na merong iba pang sangkot. Kasi ang ipinalit sa board ay isang komite within the OWA. Kaya't hindi kinonsulta ang board pero may sariling komite na ibinuo. Ito itong sinusuri natin kung sino ang kasama dito sa pagpapasya na hindi konsultahin ng board at mag-proceed dito sa transaksyon Opo. na may mga aspeto na kailangan pa nating lalong suriin. Okay. Anyway mga kadonatics, magbasa din ng comment. Alam nyo ba, masusurpresa kayo. Halos lahat mga kadonatics sinasabi dito na dahil ganyan na politika si Arnel Ignacio at yung simpatiya nila mga kadonatics ay to Arnel Ignacio. Eto, lupa binili para sa OFW, may accountability pero yung ayuda walang resibo, walang document, siningit lang sa budget. Tama ka kapatid. Mga OFW, pagtanggol tayo ni Arnel Ignacio, tayo naman ngayon ang magtatanggol sa kanya. You're right. Dapat ipagtanggol natin si Arnel Ignacio. Magaling si Arnel. Ganyan, okay. Pinulitika na rin si Arnel. Napakabuti niyang tao at may puso sa mga OFW. We love you, Sir Arnel Ignacio. Yes, same goes to Arnel Ignacio. Alright? Si Sir Arnel ay may mabuting liderato na may puso sa OFW. Diba? Halos lahat dito mga kadonatics, si Arnel Ignacio ang naging pinakamabuti sa lahat. Ayaw ng BBM kasi kay Arnel, kaya kung ano na lang ang binabato para tanggalin. Arnel Ignacio is the best. Tapos tanggalin. Diba? Di yan magnanakaw si Arnel.
Mabait yan si Arnel Ignacio. Wala akong masabi. Like, mga kadonatics, lahat ng nag-comment dito is against sa pagtanggal sa kanya. Lahat nakasuporta kay Arnel Ignacio. This comment section speak for itself, mga kadonatics. Bakit ganon ang nangyari? Napaka-injustice talaga. Siguro, mga kadonatics, no? Siguro. Pag ikaw isang walang kwentang liderato, wala kang ginawa, of course, hindi mo masasapawan si BBM, mananatili ka sa pwesto. Never kang tanggalin. Ganyan siguro mga kadonatics ang lakaran ngayon. Pag ikaw naman ay napakamabuting liderato, ang dami mong nagawa at na-overpowered mo si BBM, nako, patay ka. Hindi ka naman natili sa pwesto. Hindi ka tatagal sa pwesto niyan. Ay, nako. Anyway, mga kadonatics, thank you so much. And please, don't forget to subscribe and like this video. Ingat palagi. Bye-bye.